Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2531. Labis na nadismaya si Shirley. Talagang hindi ka angkop para sa isang matalik na pagkakaibigan. Reklamo ni Alex, ikaw ang walang humpay na gumugulo sa akin. Gusto mo gawan kita ng story. Not to mention the situation at that time, that guy from the outside realm wanted to replace your soul by sadyang paglikha ng mga ilusyon. Baka hindi rin totoo ang dugong nakita mo. Sinabi iyon at naisip ni Alex. Kaya naman, ang nakita niya ay maaaring hindi ang tunay na pagkabata ni Shirley. Kumunat ang noo ni Shirley at nag-isip sandali. Gayunpaman, dahil pakiramdam niya ay makatwiran ang mga salita ni Alex, hindi niya ito pinag-isipan. Nakatayo pa rin ang dalawang tao sa tubig. Naglabas pa rin ng enerhiya ang kakaibang berdeng puno. Dapat ligtas sa pagkakataong ito, tama ba? Susubukan ko muna. Inabot ni Alex ang isang sanga ng puno. Hindi nagtagal, isang walang katapusang berdeng ilaw ang sumugod sa kanyang katawan, 10 beses na mas mabilis kaysa sa naunang bilis. Sa sandaling ito, napansin ni Shirley na ang kakaibang makulay na liwanag ay kumikinang sa mga buto ng lumbar spine ni Alex, na kumikinang sa dingding at nagpapakita ng kakaibang pattern. Isa itong anino na may ulo ng tao at katawan ng ahas. Ano ang bagay na ito? Natigilan si Shirley. Sa kanyang sorpresa, ang isang piraso ng buto sa katawan ni Alex ay maaaring magpakita ng isang imahe. Siya kaya ay isang reincarnation ng demonyo. Hindi nagtagal, napansin niya na ang berdeng ilaw sa saplang ay unti-unting lumabo, at isang malaking halaga ng enerhiya ang nawala. Bast Asterisk Road. Nasa iyo ang lahat ng kita sa iyong sarili. Asar ni Shirley. Hindi sinasadyang nahulog siya sa kanyang panlilinlang, at inagaw niya ang lahat ng magagandang bagay. Sumugod din siya para agawin ito. Hindi lamang niya hinawakan ang puno ng kahoy, ngunit binalot niya ang puno ng kahoy gamit ang kanyang mga binti tulad ng ginagawa niya sa isang lalaki. Gayunpaman, kaunting berdeng enerhiya lamang ang pumasok sa kanyang katawan, samantalang karamihan ay pumasok pa rin sa katawan ni Alex. Ang enerhiya ng puno ay hindi nagpasya dito, ngunit sa halip, ang banal na buto ni Ymir sa katawan ni Alex ay sumisipsip ng enerhiya ng husto. This time, naintindihan na ni Alex. Ang mga ron ng 10-point forbidden spell ay hindi nagdulot ng problema dahil sa kawalan ng kanyang bone patterns, ngunit ang tunay na dahilan ay ang divine bone ni Ymir. Nang si Alex ay naging isang kakon at nag-evolve sa isang teenager noong huling pagkakataon, ang divine bone ni Ymir ay nagbago ng isyo ng kalidad ng kanyang mga buto. Sa pagkakataong ito, kinaladkad pa nito ang mga ron ng 10-point forbidden spell upang muli silang maging carrier para sa ebolusyon nito. Ang mga buto ni Alex ay umabot sa ibang antas. Ang mga pattern lamang ng buto ay natural na hindi lumalabas at maaari lamang maging mga sustansya para sa ebolusyon. Whoosh! Nang matuyo ang lahat ng enerhiya sa puno, lumubog ito sa ilalim ng pool ng tubig at nawala. Napakagandang puno. Nasiyahan si Alex. Nang makita niya ang walang kasiyahan at galit na tingin ni Shirley, sinabi niya, bumalik tayo. Nakakuha ako ng ilang impormasyon mula sa dayuhang humanoid na demonyong iyon, at sasabihin ko ang iba pagkatapos nating bumalik. Kaya naman, umalis ang dalawang tao sa pugad ng gagamba at natagpuang nagtatago si Pixie sa labas. Nang maramdaman ni Pixie na ang kanilang essence ay abnormally powerful, ito ay agad na nagyelo. Ano ang nakuha mo doon? Sabi ni Alex, isang walang katulad na kayamanan, ang pinagmulan ng mga pattern ng buto. Sa kasamaang palad, naiwan mo na naman ang bangka. Hindi nakaimik si Pixie. Noon ay nagkaroon ng malakas na huni sa kalangitan, na nagdulot ng sonic boom. Itinago ng dalawang tao at ng baboy ang kanilang paghinga habang inaakala nilang ilang malalaking putok ang lumipad sa kalangitan. Gayunpaman, sa sandaling iyangat nila ang kanilang mga ulo, nakita nila ang dalawang sasakyang panghimpapawid na tumagos sa kalangitan sa napakabilis na may nakasisilaw na liwanag. Ang mga iyon ay parang mga makina sa iyong singsing. Kabanata 2533. Pumunta ba sila para lokohin tayo? Nagmura pa sa galit ang binibini na si Shirley Hancock. Ito ay masyadong hindi patas. Gayunpaman,
Pinaandar ni Alex ang kanyang banal na mata at tinitigan ang dalawang sasakyang panghimpapawid. Sa kasalukuyan, nakita niya na hindi talaga sila lumipad palayo, ngunit talagang nakarating ng ilang kilometro mula sa kanilang kinaroroonan. 4 na tao ang lumabas sa eroplano. Sila ay 2 lalaki at 2 babae na may skeletal na katawan. Ang kanyang pagbawas ay hindi dahil nakikita niya ang mga kakaibang pagkakaiba sa pagitan ng mga kalansay ng lalaki at babae, ngunit dahil ang 4 ay nakasuot ng damit. Hindi, iyon ay dapat na ilang karaniwang armor na may pagkakaiba sa pagitan ng lalaki at babae. Ang mga taong ito ay maaaring magsuot ng kanilang mga damit, kaya malinaw na mayroon silang mga espesyal na pamamaraan. Tulad nitong maliit na singsing sa aking daliri. Tinitigan ni Alex yung 4 na tao. Pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya ang 4 na taong sumugod dito. Damn! Masyadong malikot ang mga taong ito. Walang magawang reklamo ni Alex. Sila ay labis na maingat sa kanilang mga aksyon hanggang sa punto na sila ay hindi nagkakamali. Ang mga taong iyon ay nagpakawala lamang ng isang malaimpyernong pambobomba sa himpapawid at sadyang lumipad pagkatapos. Pagkatapos, palihim silang lumapit mula sa malayo upang lampasan sila. Tuso lang sila tulad ng mga lumang fox. Anong mali? Nakita ni Shirley ang kanyang abnormal na kalagayan. Sinusubukan ng mga taong iyon na lampasan kami mula sa malayo. May 4 na napaka-paranoid, 2 lalaki at 2 babae na nakasuot ng armor, diretsong sagot ni Alex. Nasaan sila? Doon. Malamang 20 kilometro pa. Nagbibiro ka, di ba? Napakalayo niyan at may mga kakahuyan kung saan-saan. Ang Divine Sense ay maaaring umabot ng hanggang 5 metro, kaya paano mo nalaman iyon? Hindi siya pinaniwalaan ni Shirley at inakala niyang nagbubuga siya ng kalokohan at sadyang tinatakot siya. Sabi ni Alex, nakikita ng mga mata ko. Tumalon si Shirley. X-ray vision. Nagmamadaling inayos ni Alex ang sarili. Hindi, ako ay. Napahawak si Shirley sa kanyang dibdib. Gusto mo pa bang tanggihan? Pinalabas mo ang pusa sa bag. Nako, talagang nagtataglay ka ng napakaruming kasanayan. Tapos, nakita mo ba? Lahat ng dati. Samantala, walang pakialam na sinabi ni Pixie, you don't have to care so much about that. Noong nakaraan kang nasa bahay niya, wala kang pinagkaiba sa pagsusuot ng birthday suit. Buti sana kung hindi sinabi iyon ni Pixie. Gayunpaman, nang mangyari iyon, lalo siyang hindi komportable. Sinabi ni Alex, napagtanto ko lang na mayroon akong kakayahang ito pagkatapos na pumunta dito. Sinungaling ka, sagot ni Shirley. Habang nakatingin si Alex sa unahan, dumilat siya at sinabing, hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito. Ang 4 na tao ay mga tri-A-list mula sa labas. Napakabilis nila kaya malapit na silang makarating dito, kaya kailangan nating mag-isip ng paraan para makitungo. Whoosh! Nagmamadaling bumaba ng puno ang 2 tao at ang baboy. Itinuro ni Shirley ang isang tuktok ng burol sa kanan. Pumunta doon. Nakikita natin ang pugad ng gagamba. Gusto kong makita kung ano talaga ang mga bagay na iyon. Mabilis din silang kumilos, agad na umalis sa lugar at umakyat sa tuktok ng bundok, nagtatago sa isang tagong sulok. Sinadya pa ni Alex na maglagay ng force field para sa pagtatago. Ang 4 na tagalabas ay nalampasan ang distansyang 20 kilometro sa wala pang kalahating minuto at lumapit sa binomba na pugad ng gagamba. Maingat at mahinahon silang kumilos tulad ng pinakamahuhusay na mga ngaso. Hindi agad sila nagmadaling lumabas at nagpakita ng sarili. Sa halip, naghanap sila sa isang malaking perimeter upang matiyak na walang panganib bago lumitaw sa harap ng malawak na bunganga. Malamang hinahanap na nila ang mga bangkay ni Alex at ng iba pa. Hindi na nila nakita ang mga bangkay matapos tumingin sa paligid. Nagsimula silang mag-usap, gayunpaman, lahat sila ay mga wikang banyaga. Ang mga boses ay mahinang pumasok sa tenga ni Alex at ng iba pa. Darn it, hindi nila naiintindihan ang isang salita. Dapat ba natin silang patayin? Tanong ni Shirley kay Alex na galit na galit. Kung hindi dahil kay Alex, namatay na sila ni Pixie. Bakit ang agresibo mo? Gusto ko ang mga damit sa kanila. Kabanata 2534. Napatingin si Alex kay Shirley. Tila ang mga nauna niyang salita na nagudyok sa kanya na magsuot ng pantalon ay inis sa kanya. Lahat ng 4 na tao ay tila may pambihirang lakas.
Dalawa sa kanila ay may dilaw na mga pattern ng buto, samantalang ang dalawa pa ay may berdeng mga pattern. Habang isinasaalang-alang ang sitwasyon, sinabihan siya ni Alex sa mahinang boses, dapat mas mataas ang ranggo ng yellow bone pattern kaysa sa berde, tama ba? Nakita mo ba iyon sa iyong X-ray vision? Sina Shirley at Pixie, na naharang ang mga pangitain, ay hindi makakita ng mga pattern ng buto sa apat na tao dahil nakasuot sila ng mga armored outfit. Sa puntong ito, hindi na tumanggi si Alex at tumango. Sinabi ni Shirley, sa katunayan, ang mga pattern ng dilaw na buto ay mas malakas. Parehong dating may berdeng pattern ng buto ang mukha ng lalaki na gagamba at hito. Dahil dito, bumilis ang tibok ng puso ni Alex habang tinitingnan niya ang lakas ng labanang iyon. Bagamat mayroon siyang divine bone ni Ymir, masyadong mababa ang kanyang cultivation level. Kahit na pinalakas niya ngayon ang kanyang cultivation base, magiging mahirap para sa kanya na lampasan ang mga ranggo at patayin ang mga kaaway. Sa sandaling marinig ni Shirley na may dalawang kalaban na may dilaw na pattern ng buto, napigilan na lamang niya ang pagpatay sa kanyang isipan. Bagamat mayroon siyang gininto ang mga pattern ng buto, ang punto ay napakakaunti niya sa mga ito, at ang antas ng kanyang paglilinang ay hindi sapat upang suportahan siya. Ito ay medyo mainit kamakailan. Balak kong magsuot ng damit sa mga susunod na araw, pero hahayaan ko muna silang magtago para sa akin. Sabi ni Shirley. Pagkatapos, inilibot niya ang kanyang mga mata kay Alex. X-ray man, hindi ka ba tumitingin sa akin dahil parang gusto kong ipasok ang dalawang bukol ng putik sa iyong mga butas ng mata? Wala na sila, sagot ni Pixie. Gaya ng inaasahan, walang nakitang buto ang 4 na taong iyon sa lungga ng gagamba, pati na ang mga pattern ng buto. Sa oras na iyon, sila ay mukhang medyo bigo at galit. Mabangis pang ang tinapakan ng isang lalaki ang kanyang paa. Nakita nila ang isang malalim na bunganga na nabuo bilang resulta ng pagtapak. Nagsikip ang mga estudyante ni Alex. Ang kapangyarihan ng mga batas. Higit pa rito, ang taong iyon na tumapak sa kanyang paa ay may berdeng pattern ng buto. Lampas na siya sa immortalization. Sinabi ni Shirley, wala bang mga batas na naghihigpit sa mga tao sa anumang kaharian sa universo na maging mga immortal? Palaging may exception. For instance, very comprehensive ang mga batas dito, Alex said. Isa pang halimbawa ay ang Olympus tribe. Maging ang kanilang mga lingkod, na dating matayog na mga Diyos, ay lampas sa immortalisasyon at nagsisikap na humanap ng mga paraan upang mabuhay. Ang mga inapo ng maraming sinaunang lahi ay nagsisiyasat din ng mga pambihirang tagumpay. Bukod dito, 3,000 taon na ang lumipas, at ang wasteland ay nagsimulang mabawi. Sa palagay ko, ang ibang mga daigdig sa sansinukob na ito ay matagal nang bumalik sa dati nilang kalagayan at wala na sa ilalim ng paghihigpit ng mga batas. Pixie chimed in, may sense din yan. At saka, wala bang ibang universo? Biglang tumingin si Shirley kay Alex, alam mo ba ang pinagmulan ng Mystic Maiden? Nagkatinginan sina Alex at Pixie at napatigil sa pag-uusap. Iyon ang kanilang may bahay, at sila ay pumirma sa mga kontrata ng kaluluwa. Pinahirapan silang dalawa ng Mystic Maiden of the Nine Heavens sa kapangyarihan ng mga kontrata. Iyon ay napakasakit, isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan, lalo na para kay Pixie, na hindi nagpapahina sa kapangyarihan ng kontrata tulad ni Alex. Nang tumakbo ito upang mahanap ang inahing baboy at hindi bumalik, ang paghihigpit ng kontrata na isinaaktibo ng Mystic Maiden ay totoo. Sinabi ni Pixie sa sarili na hinding-hindi nito susuwayin ang kagustuhan ng kanyang amo sa hinaharap. Mas gugustuhin pa nitong maging bootlicker ng amo nito kaysa sa isang marangal na patay na baboy. Gayunpaman, malinaw na hindi nilayon ni Shirley Hancock na makarinig ng kahit ano mula sa kanilang mga bibig. Sa halip, sinabi niya ang isang resulta na kanyang naisip, sinala ko na ang Mystic Maiden ay hindi isang tao mula sa ating universo. Natigilan si Alex saglit. Samantala, napatingin naman si Pixie kay Alex. Kumpara sa kanya, alaga lang ito ni Mystic Maiden. Si Alex ang pinakamalapit na tao sa Mystic Maiden. Si Alex lang ang nakakaalam kung ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay nagmula sa mundong ito. Ano ang dahilan kung bakit mo naisip iyan? Tanong ni Alex. Nahulaan ko na. Sabi ni Alex, stop guessing blindly. I also hope that she's someone from the outer universe para marami pa akong matutunan. Bilisan mo na.
Medyo magulo ang 4 na taong nakita natin ngayon. I wonder kung may iba pang trialists. Sa paghusga sa kanilang kasalukuyang paninindigan, maglulunsad sila ng marahas na pag-atake sa atin kapag natuklasan nila tayo. Biktima lang tayo sa paningin nila. Kabanata 2535. Marahil ay iniisip nila na tayo ay mga aborigin ng mundong ito. Tingnan mo, kami ay hindi sibilisado, mahirap, at hindi man lang nagsusuot ng damit, sabi ni Pixie sabay nguso. Tara na, matagal nang nawala ang 4 na taong iyon. Bumaba si Alex at ang iba pa mula sa tuktok ng burol at sumugod sa direksyon ng kuwebang iyon. Noon ay nasulyapan ni Alex ang tri-dimensional na mapa na nakakalat ng mga pattern ng buto sa kanyang dagat ng kamalayan, para lamang matuklasan na may mali. 3 puntos ng enerhiya ang kumakatawan sa mga taong mabilis na lumipad sa malayo, samantalang ang kabilang punto ay nakatago sa malapit. Higit pa rito, ito ay dilaw. May mali, isang lalaki ang hindi umalis. Takbo. Matapos matuklasan ang anomalya, agad na napagtanto ni Alex kung gaano kadelikado ang sitwasyon. Agad niyang hinayla sina Shirley at Pixie bago nag-teleport sa ibang lokasyon. Whoosh, whoosh, whoosh. Tulad ng mga kidlat, agad silang umabot sa ibang posisyon. Ha! Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa tainga ng maraming tao. Talagang nagtatago sa dilim ang taong iyon, naghihintay na lumitaw si Alex at ang iba pa. Ito ay isang babae. Natuklasan niya si Alex at ang iba pang nagtatago sa tuktok ng bundok kanina ngunit malinaw na gusto niya ang lahat ng kita sa kanyang sarili at ayaw niyang ibahagi ang mga pattern ng buto kay Alex at sa iba pa sa kanyang mga kaalyado. Kaya, nakahanap siya ng dahilan para hindi sumama sa kanila at tumakbo pabalik pagkatapos pumunta sa kabilang direksyon. Alam ba talaga nila ang instant teleportation? Nakahuli ba ako ng malaking isda? Kasing bilis ng kidlat, naging red shadow streak ang babae at hamampos sa kagubatan bago hinaranggan si Alex at ang iba pa. Saan ka nang galing? Hindi ka man lang nagsusuot ng damit. Maaari ka bang maging katutubo sa lugar na ito? Nagsalita ang babae. Nakasuot ng silver na helmet sa kanyang ulo, ang kanyang mga eye socket ay itim at hindi nakikita ang kanyang mga ekspresyon. Samantala, ang isang disenteng mukhang pulang damit panglaban na may marka ng dahon ay pinalamutian ang kanyang dibdib at inilagay sa kanya ang mga pattern ng balangkas. Hindi katakataka na magustuhan ni Shirley ang kanyang panlaban na damit. Kung ikukumpara sa kanyang kasalukuyang hubad na kalansay, mas magiging maganda siya doon. Ito ay simpleng pagkakaiba sa pagitan ng isang primitive tribal nani at isang maluwalhating imperial na prinsesa. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Alex at ng iba pa ang sinabi niya. Pagkatapos ay nagsalita siya ng ilang salita sa iba't ibang wika, ngunit pareho ang resulta. May sinubukan ding sabihin si Alex. Sa kasamaang palad, hindi nila naiintindihan ang isa't isa. At kaya, nabigo silang makipag-usap. Tumanggo ang babae habang nakatingin sa dibdib ni Shirley. Maliwanag, ang kanyang mata sa kanyang gininto ang mga pattern ng buto. Pagkatapos, naglunsad siya ng isang pag-atake. Ang target ng kanyang pag-atake ay hindi si Shirley, ngunit ito ay Pixie. Oink! Hindi inaasahan ni Pixie na iyon ang unang tatamaan. Agad itong naging isang kidlat at tumakas sa likuran ni Alex. Alam nito ang mga limitasyon nito. Maghuhukay lamang ito ng sarili nitong libingan kung gagantay ito sa isang magsasaka na may mga pattern ng pulang buto. Kaya, maaari lamang itong umasa sa bilis nito para sa isang pagkakataong mabuhay. Kasabay nito, agad na pinakawalan ni Alex ang pag-atake na matagal na niyang naipon. Bong! Inactivate niya ang Requiem Clock para harapin ang kaluluwa ng babae. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang pilak na hanet sa ulo ng babaeng iyon ay masisilaw sa ningning, na bumubuo ng isang protection na globo. Pinoprotektahan nito ang kanyang ulo sa pamamagitan ng pagbuo ng isang bagay na parang force field, na humaharang sa lahat ng epekto ng Requiem Clock. The Asterisk Man. Ano bang meron sa helmet na ito? Paano ito malakas? Kabanata 2537. Gusto ni Alex na subukan at tumakas. Ngunit muling nagsalita si Clinton. Naaalala ko na binigyan ka ng Saitigarba ng 10 Wheels Earth Incantation. Dahil ang lugar na ito ay kabilang sa Derayenji Temple, walang paraan na hindi niya tutulungan ang kanyang mga tagasunod, di ba? Subukan. Maaaring ay activate nito ang ilang kapangyarihan ng batas. Natigilan si Alex.
Ibig sabihin ba nito ay maaaring dayin ng mga tagasunod ang kanilang paraan para makaalis dito? Walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang kumanta ng Namomayoho Rengekyo. Ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitigarba, Seal of Noble Light. Ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitigarba, Mahayana Righteous Seal. Ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitigarba, Seal of Mercy and Comfort. Ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitigarba, Heavenly Nirvana Seal. Paulit-ulit niyang sinisigaw ang unang 5 seal, na para bang siya ay isang sirang recorder, na umaasang sisabog sa mental na kaharian ng babae. Gaya ng inaasahan, naramdaman ni Alex na tumataas ang kapangyarihan ng batas. Ito ay ang suporta ng banal na kapangyarihan ng batas upang gamitin ang 10 Wheels Earth Incantation, na nagpapataas din ng kapangyarihan ng Requiem Clock. Boom! Splash! Ang Moonrise Illusion ay nabasag na ngayon, napunit kasama ng pinagsamang kapangyarihan ng Requiem Clock at Alex. Ano? Pakiramdam ng babae ay nontog ang kanyang katawan, halos mawalan ng balanse. Ang kanyang mental realm ay ang Moonrise Illusion, na pumwesto sa ika-5 sa loob ng ika-10 pinakamalakas na mental image sa buong universo. Kahit na ang isang Heavenly Golden Immortal ay nagpakita ng kanilang tunay na anyo dito, ang kanyang mental na imahe ay masisira pa rin ang kanilang mga isip, na magiging dahilan upang sila ay magkaroon ng mental retarded mula sa epekto ng mag-isa. Sa kabila nito, ang dalawang katutubo na ito, na hindi man lang malapit sa pagiging immortal, ay nagawang basagin ang kanyang mental na kaharian. Ano ang malaking gabay na iyon? At ano ang malakas na himig na iyon? Kasabay nito, binaligtad ni Alex ang orasan at nagmamadaling lumabas mula sa ibaba, hawak ang Xavian Sword. Habang tulala pa rin ang babae, marahas niyang ibinato ang espada sa kanya. Kumalabog. Ang dalawang maikling talon sa mga kamay ng babae ay nagsalubong sa Xavian Sword ni Alex, na lumikha ng mga spark. Ang mga maikling talon at baluti ay hindi rin karaniwan, lahat sila ay puno ng banal na kapangyarihan. Habang nakikipaglaban siya sa espada ni Alex, dumaloy ang kanyang pulang damit sa labanan na may masalimuot at kakaibang mga simbolo. Tila binibigyan siya ng mga ito ng walang limitasyong mystic power. Ang ikatlong layered na Immortal Will of Life ay naging isang kalasag din. Nagawa niyang harangan ang pag-atake ni Alex gamit ang Xavian Sword. Ang pag-atake ay nag-iwan lamang ng 2 dents sa kanyang maiikling talam. Gayunpaman, ang 2 dents na ito ay nagpagalit sa babae. Dahil mas tumitindi ang kanyang aura, pinandilatan niya ng mata ang espada ni Alex. Anong espada yan? Siya ay sakam muli, nakatakdang kunin din ang espada ni Alex. Nakalulungkot na hindi maintindihan ni Alex ang isang salita na kanyang sinabi. Gayunpaman, gumawa ng hakbang si Shirley. Habang ang babae ay okupado kay Alex, sumugod siya mula sa likuran at marahas na sinipa ang pandiya ng babae. Oh my God! Laking gulat ni Alex kung gaano kalupit si Shirley. Mukhang mas brutal ang ilang babae kaysa sa mga lalaki. Gayunpaman, ang babae ay hindi sumigaw sa sakit tulad ng inaasahan nila. Ang bahaging sinipa ni Shirley ay kumikinang na ngayon sa pulang ilaw, na protektado ng mystic power. Pinipigilan nito ang pag-atake ni Shirley, hanggang sa mabali ang kanyang kanang binti. Napasigaw si Shirley sa sakit. Holy shit, napakalakas ng armor ng babaeng ito. Kahit nasaktan, hindi pa tapos si Shirley. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinugod ang babae, gamit ang kanyang gininto ang mga pattern ng buto upang atakehin ang likod ng babae. Pagkatapos nito, tinanggal niya ang helmet ng babae. Nang makita ang pagkakataon, agad na sinaksak ni Alex ang kanyang bungo gamit ang kanyang espada. Kabanata 2538. Napahiyaw ang babae habang ang kanyang bungo ay namilipit sa kakaibang anggulo. Sinusubukan din ng kanyang Immortal Will of Life na protektahan ang kanyang ulo. Gayunpaman, hawak ni Alex ang Xavian Sword. Nilusob pa niya ang banal na kapangyarihan ng isang Buddhist cultivator. Isang magandang himig ng mga awiting Budista ang pumuno sa hangin habang dumaloy ang mga sagradong simbolo sa ibabaw ng espada. Gamit ang kapangyarihan ng batas para higpitin ang kanyang mga galaw, kasama ang tulong ni Shirley, nagawa ni Alex na mapasok ang kanyang Immortal Will of Life, na sinaksak ang kanyang hyoid bone. Biglang sumabog ang dilaw na liwanag sa kanilang mga mata. Ito ay ang dilaw na pattern ng buto ng babae. Tila nagtipon sila sa isang lugar,
na bumubuo ng isang kalasag sa hugis ng isang shell ng pagong, na nakaharang sa dulo ng Xavian sword. Ano? Maaari kang gumamit ng mga pattern ng buto ng ganoon. Nagulat muli si Alex, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian ngayon. Kinailangan niyang pumatay. Ang pag-iilaw sa mga pattern sa kanyang balangkas, ang Divine Bow ni Ymir ay nag-iinit na ngayon habang pinapagana din niya ang furnace ng mga ipinagbabawal na spell. Thud. Malakas at malinaw ang ingay. Ang Xavian sword ay tumagos sa dilaw na kalasag na nabuo ng mga pattern ng buto ng babae. Ang lahat ng mga pattern ay naghiwa-hiwalay, umatras sa kanyang mga buto. Sa kabilang banda, hiniwa ng espada ang hired bow ng babae. Boom! Ang babae ay tumalon, gamit ang kanyang pinakamalakas na atake sa pagkakataong ito, sinipa si Alex sa kanyang lumbar spine. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang maiikling talon at inihampas ito sa ibabang tadyang ni Shirley. Tatlo sa mga buto-buto ni Shirley ay nabali sa kalahati, gayunpaman siya ay tila lubos na nag-pump up, hinawakan ang mga talon ng babae gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay sinigawan niya si Alex, "Bilisan mo, patayin mo ang D** na ito." Pagkatapos noon, ang gintong mga pattern ng buto ay kumikinang ng maliwanag, at ang gininto ang liwanag ay pumaligid sa kanyang buong katawan. Kung hindi niya ginawa iyon, matagal na siyang pinatay ng babaeng ito. Nagsisimula na namang magpanik ang babae. Hindi nabali ang gulugad ni Alex sa kabila ng buong lakas na pagsipa. Paano ito posible? Naisip niya na ang kanyang sipa ay madaling maputol ang mga gintong bar sa mga piraso, lalo na ang mga buto lamang. Gayunpaman, hindi niya alam na ang gulugad ni Alex ang pinakamatigas sa kanyang skeletal system dahil ito ang Divine Bone ni Ymir. Hindi ito masisira sa 10,000 sipa, kahit isa lang. Dong! Naglunsad din ng pag-atake ang Requiem Clock, na nagpadala ng malakas na soundwave sa kaluluwa ng babae. Pagkatapos noon, itinusok ni Alex ang kanyang espada sa gitna ng kanyang noo. Shing! Ang espada ay tumusok mismo sa bungo, nagtatapos lamang ng 5 pulgada ang layo mula sa ulo ni Shirley. Natigilan si Shirley ng ilang segundo. Lumuwag ang pagkakahawak niya nang bumagsak siya sa lupa. Mukhang nahimatay siya. Maaari ding mahimatay ang mga kaluluwa. Ito ay wala sa inaasahan ni Alex. Hindi. Ang kaluluwa ng babae ay nagpupumiglas ng husto habang siya ay nagpakawalan ng isang masakit at nakakainis na hiyaw. Bilang isang maalamat na henyo, nagawa niyang ipatawag ang Moonrise Illusion. Isa siya sa kakaunting tao na kayang tumayo sa pinakatuktok ng isang pyramid. Kilala bilang kanilang magiging empress, hindi siya makapaniwala na mamamatay siya sa mga kamay ng mahihinang katutubong ito. Ayaw niyang tanggapin ang kanyang kapalaran, ngunit hindi iyon mahalaga. Wala siyang paraan para mailigtas ang sarili sa puntong ito, hindi kapag natusok ang kanyang noo. Ito ay nagpapahiwatig na ang kanyang isip palasyo ay natagos. Thud. Ang babae ay bumagsak sa lupa ng patag sa kanyang mukha, hindi na nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng buhay. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Alex. Nanunuyot ang palad niya sa sakit. Ang labanan ay lubos na nagbabanta sa buhay, pagkatapos ng lahat. Yung babaeng outsider ay hindi inaasahang malakas, isip ni Alex. Kung gayon hindi ba't ang iba pa sa airship ay nakakainis na katulad niya. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay na kailangan nilang gawin ngayon ay ang makatakas sa lugar na ito. Binuhat niya si Shirley sa isang braso, kinaladkad ang bangkay ng babaeng outsider sa kabilang braso. Pagkatapos noon, gumamit siya ng instant teleportation at tumakas sa malayo. Ilang segundo pagkaalis niya, 3 tao ang sumugod na kasing bilis ng kidlat. Sila ang mga kasama ng namatay na babae. Mukhang may espesyal silang koneksyon. Patay na si Alisa. Ang kanyang kaluluwa ay nawasak. Bakit naman ganito ang mangyayari? Si Alisa Hoffman ang pinakamahusay na prodigy ng Horizon Clan sa 100 Millennials. Pero dito siya namatay. Magagalit ang angkan dahil dito. Tiyak na titingnan ng mga Hoffman ang kanyang pagkamatay. Baka tanungin din nila kami ng fiancé niya. Oh Diyos, ito ay masyadong mahirap. Pagkalabas natin, pero, isipin mo, sino ang pumatay kay Alisa? Talaga kayang mga katutubo ang nakita natin kanina. Kabanata 2539. Ang mga taong ito ay nagsasalita sa isang banyagang wika. Parang hindi ito sa mundo. Kahit na mag-eavesdrop si Alex at ang iba pa sa kanila,
hindi nila maiintindihan ang isang salita. Gayunpaman, lubos silang nabigla sa pagpatay kay Alisa, nawala ang kanilang pagmamataas. Hindi nila maiwasang makaramdam ng takot dahil si Alisa ang pinakamalakas sa kanila. Ngayong siya ang unang pinatay, nag-aalala sila sa kanilang kahihinatnan kung sila ang nasa lugar niya. Sa tingin ko mayroong ilang natitirang banal na enerhiya dito. Ito ay medyo dalisay. Ang isa sa kanila ay biglang tumingkayad, kumukuha ng isang dakot na dumi. Iyon mismo ang lugar kung saan ginamit ni Alex ang Requiem Clock para takpan ang sarili. Nagulat ang lahat nang marinig ito, na sinusuri ito sa kanilang sarili. Tulad ng inaasahan, kahit ang natitirang banal na enerhiya ay napakadalisay pa rin. Ito ay ang chi ng isang sinaunang Buddha, kung tutuusin. Ito, masyadong nakakagulat. Pinag-uusapan natin ang isang sinaunang Buddha dito. Umiiral pa ba ang mga sinaunang Buddha sa sansinukob na ito? Maaaring galing sila sa ibang universo. Magandang balita ito, kahit gaano ko pa ito nakikita. Ang mga hubad na punk na iyon ay malamang na mga sinaunang Budistang magsasaka. Nabalitaan na ang mga magsasaka ay medyo mahirap, at wala silang pakialam sa hitsura. Tinatrito pa nga nila ang kanilang mga katawan bilang mga sako lamang ng karne. Ngunit ang Derayenji Temple ay walang alinlangan na pinakakatugma sa mga sinaunang Buddhist cultivator. Kailangan nating hanapin sila. Baka makapasok tayo sa totoong Derayenji Temple, alam mo ba? Nang marinig ito, lahat sila ay natuwa. Hindi na sila nabitin sa pagkamatay ni Alisa, umaasang mahuli si Alex at ang iba pa. Iminungkahi ng isa sa kanila, sa tingin ko kailangan nating makipagtulungan sa mga taong iyon. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang isang plano at mabilis na tumakas. Alam nila na ang mga sinaunang Buddhist cultivator ang may kapangyarihan sa lugar na ito, at tiyak na papabor sa kanila ang mga tao sa Derayenji Temple. Akala nila ganon na lang pinatay si Alisa. Dahil ang tatlo sa kanila ay hindi mas malakas kaysa kay Alisa, naisip nila na sasalubungin nila ang kanilang pagkamatay kapag nabangga nila ang mga taong iyon, kaya ang pag-alis ay ang pinakamahusay na pagpipilian sa ngayon. Noon, narating na ni Alex ang isang malayong lugar kasama ang bangkay nina Shirley at Alisa. Tiningnan niya ang 3D map sa isip niya. Nang malaman na walang anumang bone pattern sa malapit ay nangangahulugan na sila ay ligtas sa ngayon. Nabalitaan na ang mga magsasaka ay medyo mahirap, at wala silang pakialam sa hitsura. Tinatrito pa nga nila ang kanilang mga katawan bilang mga sako lamang ng karne. Ngunit ang Derayenji Temple ay walang alinlangan na pinakakatugma sa mga sinaunang Buddhist cultivator. Kailangan natin silang mahanap, baka makapasok tayo sa totoong Derayenji Temple, alam mo ba? Nang marinig ito, lahat sila ay natuwa. Hindi na sila nabitin sa pagkamatay ni Alisa, umaasang mahuli si Alex at ang iba pa. Iminungkahi ng isa sa kanila, sa tingin ko kailangan nating makipagtulungan sa mga taong iyon. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang isang plano at mabilis na tumakas. Alam nila na ang mga sinaunang Buddhist cultivator ang may kapangyarihan sa lugar na ito, at tiyak na papabor sa kanila ang mga tao sa Derayenji Temple. Akala nila ay ganoon na lang napatay si Alisa. Dahil ang tatlo sa kanila ay hindi mas malakas kaysa kay Alisa, naisip nila na sasalubungin nila ang kanilang pagkamatay kapag nabangga nila ang mga taong iyon, kaya ang pag-alis ay ang pinakamahusay na pagpipilian sa ngayon. Noon, nakarating na si Alex sa malayong lugar kasama sina Shirley at Alisa. Tiningnan niya ang 3D map sa isip niya. Nang malaman na walang anumang mga pattern ng buto sa malapit ay nangangahulugan na sila ay ligtas sa ngayon. Kaya naman, agad niyang itinapon ang katawan ni Alisa at tinignan si Shirley. Wala siyang malay sa paggamit ng sobrang lakas ng kaluluwa. Ang mga bali ay nagdulot din ng mas maraming pinsala sa kanyang kaluluwa. Pinag-isipan at ginamit ni Alex ang Ultimate Book of Medicine para aliwin at pagalingin ang kanyang kaluluwa. Dahil ang Ultimate Book of Medicine ay may malawak na kaalaman, hindi lamang ito nakapagpagaling ng mga tao at multo, nakakapagpagaling pa ito ng mga Diyos. Ito ay tiyak na isang pambihirang libro. Ginamit ni Alex ang kanyang kaluluwa bilang isang paraan ng pagpapagaling, na ipinatawag ang mga anting-anting ni Zarvaco at ipinasok ang mga ito sa kanyang kaluluwa. Makalipas ang kalahating oras, natauhan si Shirley at tumingin kay Alex. Pumasok ka ba sa isip ko? Nagkibit balikat si Alex. Hindi ko tiningnan ang iyong mga alaala.
Ang paggamit ng pamamaraang ito upang pagalingin ang kaluluwa ng isang tao ay may mga kahihinatnan. Ang pagpapagaling ng isang kaluluwa na may kaluluwa ay magiging sanhi ng kanilang pag-iisip. Kung hindi siya pumasok sa isip niya, hindi niya mahahanap ang sugat. Nagulat si Shirley. Ngayon mo lang nakita ang alaalang iyon, ha? Huwag itanggi ito. Alam kong nakita mo ito dahil nakita ko rin. Gusto ko lang malaman kung pareho ba tayo nang nakita. Kabanata 2540. Kumilos si Alex nang walang pakialam. Hindi ko napansin. Pinutol siya ni Shirley. Nakita sa isip ko. Bakit ka pa nagsisinungaling? Sabihin mo sa akin, ang batang babae ba na iyon ay? Ako. Nang marinig ito, alam ni Alex na hindi na siya maaaring magsinungaling, ngunit hindi niya ito kasalanan. Alam niyang nakipag-ugnayan si Shirley sa isang maliit na berdeng puno. Ang kaluluwang nagtatago sa puno ay matagal nang naghihintay na angkinan ang isang tao. Pumasok siya sa isip ni Shirley at natagpuan ang alaalang iyon na nakalock, ginagamit ito para sa kanyang mga tagumpay. Sa madaling salita, nagawa niyang ilabas ang alaalang ito. Kahit na hindi hawakan ni Alex ang alaala niya, maaalala niya ito sa loob ng maikling panahon. Sa tingin ko dapat mong tanungin ang iyong ama o ang iyong lolo. Sagot ni Alex, umamin na alam niya ang tungkol sa alaalang iyon. Natahimik si Shirley. Then after a long pause, tinuro niya yung bangkay sa gilid. Gusto ko ang damit niya. Tumanggaw si Alex. Nararapat sa iyo iyan. Malaki ang naiambag ni Shirley sa laban na ito. Talagang binigay niya ang lahat. Hindi maaaring magtagumpay si Alex sa pagpatay kay Alisa kung hindi siya pinigilan ni Shirley nang walang pakialam sa mga kahihinatnan. Nagawa pa niyang tanggalin ang helmet niya. Agad na kinuha ni Shirley ang pulang battle outfit ni Alisa bilang kanya, samantalang si Alex ay nagsuri sa kanyang mga buto ng daliri. Gaya ng inaasahan, may nakita siyang maliit at pinong singsing sa hintuturo nito. Isa itong singsing na imbakan na maaaring gamitin sa kaharian na ito. Gamit ang kanyang banal na konsensya para makapasok sa ring, laking gulat niya nang makita ang mga kayamanan sa loob. Medyo maluwang ito, 10 beses na mas malaki kaysa sa kasalukuyang nasa kanya. Napakaraming mapagkukunan doon. May mga battlesuit pa na kamukha ng suot niya. Bukod dito, mayroon pang 2 airship, kasama ang mga hatek, armas, aklat, at mga scroll. Binuklat ni Alex ang mga libro, ngunit lahat sila ay hindi mabasa, tulad ng mga nakuha niya kanina. Gayunpaman, natagpuan niya ang gusto niya sa loob ng mga scroll na iyon. Ito ay tungkol sa kanilang wika. Natarante si Alex. Bakit naman dadalhin ito ng alien lady? Ito ba ay upang matulungan ang iba na matuto ng wika ng kanilang bayan? Wala siyang ideya na mahalaga ito sa mga henyo tulad ni Alisa. Talagang ito ay upang matulungan ang iba na matuto ng kanilang wika, upang madali silang makipag-usap. Halimbawa, kung makakatagpo sila ng isang taong kasing husay o mas mahusay kaysa sa kanila, maaari nilang subukang magtulungan, at ang batayan ng pagtutulungan ng magkakasama ay komunikasyon. Para saan man iyon, medyo nasisiyahan pa rin si Alex sa scroll na ito. Pagkatapos nito, nagpasya siyang ilagay ang kanyang ilong sa scroll, na pinag-aaralan ang bawat salita ng masinsinan. Walang gaanong impormasyon doon. Ito ay isang pangunahing komunikasyon lamang. Hindi ito maaaring mag-imbak ng anumang mga lihim tungkol sa kanilang angkan o mundo. Kahit noon pa man ay nasisiyahan pa rin siya dito. Sa loob ng 2 minuto, natutunan ni Alex ang kanilang wika. Nalaman pa niya ang mundong pinanggalingan ni Alisa, ang Galaxy Nova. Ito ay isang pangkalahatang pangalan, kaya hindi alam ni Alex kung saan ito matatagpuan. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang mga libro sa loob ng storage ring, na mas kawili-wili. Ang mga benepisyo ng mga pattern ng buto. 13 pagkakaiba-iba ng mga pattern ng buto. Isang maikling pagpapakilala sa underworld. Matapos maunawaan ang pinag-uusapan ng mga libro, tuwang-tuwa si Alex. Iyon ang impormasyong kailangan niya ng madalian. Noong panahong iyon, hinubad na ni Shirley ang sandata ni Alisa, sinubukan ang mga ito sa kanyang sarili. Ngunit sinalubong siya ng malungkot na katotohanan. Si Alisa ay isang katamtamang laki ng babae. Ang kanyang skeletal frame ay nasa 5'5". Si Shirley, gayunpaman, ay halos kasing tangkad ng isang kabayo. Siya ay 6 na talampakan na ang tangkad na walang anumang sapatos.
Ang kanyang mga buto ay medyo malaki rin, kaya walang magkasya sa armor. Siya ay walang magawa at bigo tungkol dito. Sa huli, inihagis niya sa lupa ang battlesuit. Forget what they doing, keep on doing that.